4 oras dahil natutulog din ang tagapagbalita. 4 oras, perwisyong totoo. At ngayon, narito walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, si Bel Chongco. Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong kauso, si Bel Chongco. Una sa ating mga balita. Galit na galit ang mga magulang ng mga estudyanteng pumasa sa exam na ibinigay kamakailan para sa mga estudyante sa pampublikong paaralan. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa naman ang mga magulang ng higit sa 1.6 million na estudyante na bumagsak sa eksaminasyon sa kabuuang 0.52% ng 1% lang ang positibo ang resulta sa exam. Ang kontrobersyal na eksaminasyon na pinatupad ng mga Department of Education ay walang iba kundi ang high school pregnancy test. Mike? Maraming salamat, Bel. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong kauso, Michael Riquez. Tumako tayo sa balitang pampolitika. Sa sobrang pagkainip sa bilangan ng mga balota sa Kongreso, idineklara ng President-elect si Fernando Bo Jr. ng kanyang mga masugid na tagahanga kahapon. Anila, hindi na sila makapaghintay na maging hari ng buong Pilipinas, ang kanilang hari ng aksyon. And Congressman nagbuhat ng ballot box. Isang bagot na congressman mula sa Mindanao ang nagpasyang literal na pasaunin ang responsibilidad sa mabagal na bilangan ng mga boto sa Kongreso. Nagboluntaryo si Representative Manuel Y. Corap sa mura ng Partidong Labas, Compostela Valley na buhatin ang ballot boxes dahil aniya, wala naman siya ginagawa kundi nakatunganga. Congressman Zamora. Yes. Bakit niyo po napagpasyahang mag-volunteer magbuhat ng balota? Statement po ba ito laban sa pagiging sobrang kupad ng Kongreso sa pagbibilang at pagsasayang nila sa mga buwis ng publiko? Ay, no. Kaya ko lamang binubuhat itong mga ballot boxes dahil itong panahon ng bilangan, hindi ako nakakapunta sa gym, no? Kaya imbis na mag-weights, ay rin na lang mga ballot boxes ang binubuhat ko. Tama, parang ganito, tumitigas na yung biceps ko, eh. Ayan. Pakiramdaman ko. Di ba matigas na? Mike? kung nitong linggo, isang babaeng nawawala sa sarili ang ating natagpuan, ngayon naman isang lalaking tila nawawala sa kanyang sarili. Video footage. Pasok! Natagpo ang lalakad-lakad mag-isa kahapon si Pocholo Consumisyon, 25 taong gulang, nang tila malayo at tingin at malalim ang iniisip. Nang tanungin kung ano problema niya, sinabi ng Ginoo na wala lang siyang pabasahe kaya napilitan siyang maglakad. Ngayon, dumako naman tayo kay Papaya Guano para sa ating Showbiz Tsaka. Papaya, pasok! Thank you, Mike! Sa Showbiz Tsaka, patuloy ang sa pagitan ng dating matalik na magkaibigan at mag-co sa programang Star Katok na sina Lolit Tulis at Rosana Rosas. Sinabi ni Lolit Tulis na hindi niya maintindihan kung bakit pinagsasabi ni Musang ang mga sinasabi ni Tulis sa kanya. Ani Lolit, nag-aalala siya at baka raw epekto lang ito ng dating pagkalulong ni Musang sa kanyang gamot na pampurga. Ay, nako, no. Hindi siya yung Musang nakilala ko. Nagkamali siguro. Baka naman apektuhan siya ng gamot na pampurgang iniinom niya. Kilala niyo ako. Basta para sa pamilya ko at lalong-lalo na sa anak ko, magpapapurga talaga ako. At ikaw, Lolit Tulis, ha? Pupurgahin din kita. At yun ang ating Showbiz Tsaka ngayon. Mike! Maraming salamat, Papaya Guano. Excuse me po. Yan po nagwawakas ng 4 oras ngayong gabi. Ito po ang inyong lingkod, Michael Riquez. At ito naman po si Bel Chongco. At ito po si Papaya Guano na nagsasabing 4 oras Dahil natutulog din ang